Santísima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Santísima Trinidad. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkiling ng ating himpilan ng Radio Maria Bringing Christ into your home. Ito si Father Raymond kasama sina Brother Rich, Brother Romart. At tayo po ay patuloy na napapakinggan sa ating himpilan ng Radio Maria Bringing Christ into your home. At tayo po ay sumasa inyo sa iba't ibang mga frequencies ng ating himpilan at present sa World Wide Web. At sa araw na ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtalakay sa topic na Human Freedom. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama ng kalayaan, kami po ay nagpapasalamat dahil sa ipinagkaloob po ninyo sa amin na kapangyarihan upang pumili at guhitin ang aming sariling kapalaran. Kami po, Panginoon, ay naaalipin sa iba't ibang mga bagay. Hinihiling po namin na kami po'y sana'y inyong palayain. Lalo't higit, palayain po ninyo ang mga inaalipin ng kasalanan, ang mga inaalipin ng adiksyon, ang mga inaalipin ng pagkamakasarili, ang inaalipin ng pagkamakamundo, at ng iba pang mga bagay na umaalipin sa tao. Palayain po ninyo ang bawat isa sa amin, upang sa gayon ay marating po namin ang kaganapan ng aming mga sarili at humantong po kami sa kaganapan ng buhay sa piling mo, kung saan doon ay wala ng dusa, wala na ring kalungkutan, kung hindi ang lagi na lamang namamayani ay ang buhay na walang hanggan. Puno ng kasiyahan at puno ng kagalakan. Sa piling ni Jesucristo na sa kanyang pangalan, aming inihiling ang panalangin ito at ang Espiritu Santo na kasama mo ay iisang Diyos, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Reyna ng Radyo Maria, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond, kasama po ang ating pong dalawang mga seminarista na
apostolate po no dito ngayon sa akin pong kanan si Brother Rich, sa akin pong kaliwa si Brother Romark. Okay. So, ipagpatuloy na po natin ang atin pong pagtalakay sa human freedom. Sabi nga po natin nung sinimulan po natin ang human freedom, this will be an in-depth consideration of human freedom because this is a very important aspect of our being human. And we need to understand it very, very well. Dahil ito po ay isang bagay na dapat magpalaya sa atin sa kamangmangan. Pinag-uusapan na nga lang natin ang human freedom, kalayaang pantao. Therefore, dapat meron pong bagay na lalaya tayo sa atin pong talakayan na ito. At ito po ang ninanais po natin na hindi naman po takasan ninanais po natin na tayo ay lumaya at maiwanan na po natin ay ang kamangmangan po natin tungkol sa kung ano nga ba talaga ang kalayaang pantao. Kaya, brace yourselves for the next days as well, and also bear with us because we shall really go into the details of the teachings of the Catholic Church regarding human freedom. And so to continue, let us proceed with the Catechism for Filipino Catholics number 695. Ang kalayaan mula sa tunay na kalayaan ng tao ay maraming aspeto. Karaniwan tayong nagiging mulat lamang sa kahalagaan ng ating kalayaan kung pinipilit tayong gumawa ng isang bagay na labag sa ating kalooban. Pagkatapos natutuklasan natin kung gaano tayo naghahangad na maging malaya mula sa mga bagay na ipinipilit sa atin. Ngunit ang ganitong kalayaan mula sa lahat ng mga pagbabawal ay madalas nagre-resulta sa pagsunod sa mga makasariling hangarin o sa mga bulag na palagay sa halip na hanapin kung ano ang tunay na mabuti. Kaya't binabalaan tayo ni San Pablo, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang magpapaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. At idinaragdag pa ni San Pedro, kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ano po ang ninanais na tukuyin po sa atin dito? Kapag tayo po ay nangungusap patungkol po sa kalayaan, hindi po natin maiiwasan yung kalayaan mula sa. Dahil lagi at lagi nasa likod ng usaping kalayaan ang pagkaalipin. At tayo ay lumalaya mula sa pagkaalipin. Pagkaalipin sa iba't ibang mga bagay. Pagkaalipin sa iba't ibang mga aspeto. Dahil nga dito, ang paglaya mula sa pagkaalipin ay maraming mga aspeto. Una, ang aspeto ng pagkilala sa kahalagahan ng kalayaan. Sinasabi sa atin dito sa atin pong katisismo na nakikilala ng isang tao ang kahalagahan ng kalayaan kung meron na siyang karanasan na siya'y pinipuwersa o kung meron na siyang karanasan na siya'y tinatakot para gawin ang isang bagay kahit na ito ay labag sa kanyang kagustuhan o kalooban. Ito po ay isang pamamaraan kung papaano nakikilala ng isang tao ang kahalagahan ng kalayaan. Of course, dito makikilala din po natin yung katotohanan na may mga tao na tinitignan nila ang kalayaan, no? Na nasasakal kung ang kanilang definisyon sa kalayaan ay ang paggawa
o pagsasabi ng anong gustong gawin o sabihin. Kanya nga binigyan po natin ito ng magandang pakahulugan. Ang totoong pakahulugan ng tunay na kalayaan. Ang gawin at piliin kung ano ang mabuti. Ngayon, meron po tayong mga karanasan na kung saan ang atin pong pagpapahalaga sa kalayaan ay tumitingkad. At ito nga ay yung mga karanasan na hindi na natin nagagawa, no? Kasi because of that wrong notion of freedom, of course. Yung gusto nating gawin at gusto nating sabihin. Alam ninyo, unang karanasan ko sa katotohanan ng salitang kalayaan ay nung pumasok ako sa seminaryo. Kasi sa seminaryo, ang dami yung mga inaalis sa'yo. Ang dami yung mga ipinagbabawal sa'yo. At dati ginagawa ko naman ang mga ito. Dati malaya ako namang nagagawa ito sa labas ng seminaryo. Bakit dito sa loob ay hindi na? And then, doon ko na-realize, yun pala yung tinatawag na freedom. Pero, nung yun ay nakilala ko, ang definition ko kasi ng freedom, sabihin ang gustong sabihin, gawin kung ano ang gustong gawin. Kanya nga, doon ay nakilala ko yung sana naging mas malaya pa ako. Yun yung, with my wrong notion of freedom, sana nagagawa ko pa rin yung mga gusto kong gawin. Pero pinili ko pumasok sa seminaryo. Little that I know that it is that real freedom pala, no? Yung pagpili ko na pumasok sa seminaryo upang ipaisa ilalim ang aking sarili sa paghuhubog. At nang ako ay makarating sa isang punto na makapaglilingkod ako sa simbahan ng may totoong pagkilala sa aking sarili at sa pangangailangan ng aking paglilingkuran. At ito ay nangyari dahil unti-unti ko ring nakilala after a while kung ano nga ba talaga ang freedom. Kayo brothers, ano ba yung experience ninyo, yung karanasan ninyo patungkol dito sa sinasabi ng atin pong katisismo ngayon na nakikilala lang natin ang kahalagahan ng kalayaan kung ito ay nawawala sa atin? Ikaw, Brother Rich. Yung nabanggit nyo nga po sa pagpasok ng seminary, parang maraming bawal na gawin. Yung mga nagagawa natin dati nung nasa labas tayo, ipinagbabawal na gawin habang nasa seminary tayo. Halimbawa, bawal gumamit ng cellphone. Bawal lumabas ng walang paalam. Dapat magpapaalam ka talaga. May permission, no? Every time that you will go out. So yung mga ganong bagay na minsan naiisip mo, bakit ba bawal to? Bakit ako kailangan pang humingi ng permiso para lumabas, para gumamit ng cellphone, para lumabas, ganyan. Then you will realize na itong mga bagay na ito ay hindi naman talaga naglilimit sa iyo sa kakayahan mo at sa kung ano man yung kaya mong gawin. Bagkus ginaguide ka niya. So yung freedom na meron ka, hindi ka niya nililimitahan. Bagkus pinapalaya ka niya. It will guide you kung ano yung dapat mong gawin, yung nararapat mong gawin. Kasi kung sa seminaryo, pwede ka lumabas anytime, ganyan, nang walang permission. So, maa-abuse mo yung freedom. Kaya ang tinuturo sa atin doon, freedom with responsibility. Lagi may kaakibat na responsibilidad yung kalayaan. Hindi yung gagawin mo lang kung kahit na ano yung gusto mo, anytime, at your will, na kahit nakakasama na. So yun yung wisdom doon, bakit bawal, bakit hindi pwedeng lumabas anytime, bakit bawal ng cellphone. Kasi merong itong tinuturo sa atin at ginaguide tayo nitong pagbabawal na ito. May nagtanong sa akin, paano tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan, sabi nung minsan, kung meron tayong mga batas na sinusunod. So ang pananaw niya dito sa mga batas na to, parang nililimitahan yung freedom natin. So ang sabi ko, talaga bang nililimitahan tayo ng freedom? Yun ang sagot ko sa kanya. O ginagabayan tayo nito para gawin natin kung ano yung mabuti at kung ano yung tama. So, nga no, sabi niya na, na-realize niya na, itong mga batas na to, ginawa para i-guide tayo. Para gawin natin kung ano yung mabuti at kung ano yung tama. At doon ay
nakikita din natin yung pangalawang punto na sinasabi ng atin pong katisismo, no? Katulad ng nasabi ni Brother Rich, ano? Yung pagdanas natin dun sa kahalagahan ng kalayaan dahil na sasakal na tayo, no? Nakikita din natin yung sinasabi natin na maling pananaw sa kalayaan. Kasi paglaya mula saan? Sa mga sa tingin natin ay nakakalimita. Sa tingin natin ay nakakapuwersa. Sa tingin natin at pananaw natin ay sumasakal sa atin. Katulad ng sinabi ni Brother Rich, yung mga batas. Ngayon, dito, yung pinupuntong pangalawa ng atin pong katisismo na nabanggit kapag sinasabi pala natin na kalayaan mula sa, pinalilitaw dyan yung tinatawag nating mga selfish inclinations or blind prejudices. Kung saan, yung pagiging makasarili natin, ano, at yung mga pagkabulag natin, ano, sa mga tunay na mabuti, nalilimitahan dahil sa maling pananaw sa kalayaan. Okay, na-realize mo, oo nga, may kalayaan pala ako. Ngayon, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin, hindi ko na masabi yung gusto kong sabihin. Pero, with that thing, with that reality, no, with that idea, concept in mind, pinalilitaw din yung tinatawag natin na selfish inclination. Naku, para sa iyo lang yun Yung gagawin mo lang yung gusto mo 'di ba? Hindi ka na malaya, yun ang pananaw mo dahil hindi mo na nagagawa yung gusto mong gawin, no? Yung gusto mong gawin, kahit na yung gusto mong gawin hindi naman talaga mabuti. Kahit yung gusto mong gawin hindi naman talaga tunay na maganda at wasto. Dito, yun ang sinasabi sa atin ng atin pong katisismo na dapat din natin pong kilalanin, no? Na tayo ay may mga selfish inclinations kasi makasarili talaga ang tao at may pagkamakasarili ang tao dahil nga pinahina ng pinahina ng unang kasalanan na nagawa laban sa Diyos ang ating pagkatao at nang napahina ang atin pong pagkatao nabulag po tayo sa kung ano nga ba talaga ang mukha ng totoong mabuti. Kanya nga meron pong pagkakataon katulad nga ng nabanggit na natin na nalilin lang tayo at nakakagawa tayo ng mali kahit na akala natin na yung maling ginawa natin yun yung mabuti. At ang tawag po natin doon sa mali na akala natin mabuti ay apparent good. Ayan, natandaan na ni Brother Romark, ano? That which is apparently good. Medyo tignan po natin ng mabuti, ano, yung mga bagay na pinipili natin kasi baka apparent good lang yan. Nagmumukhang mabuti, mistulang mabuti, pero hindi naman pala talaga mabuti. Kanya nga, ngayon, ang ipinapaalala din ng ating katisismo ay ang paalala sa atin ni San Pablo Apostol. At ang paalala na ito ay kanyang nababanggit sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Kabanata 5, talata 1, talata 13, at talata 16. At ano ang mga salita na ito ni San Pablo Apostol? Basahin ko pong muli. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Tayo'y pinapaalalahanan ni San Pablo Apostol na
Iwanan na natin yung selfish inclinations natin. Iwanan na natin yung ating mga blind prejudices. Bakit? Kasi pinalaya na tayo ni Kristo. Pinalaya niya tayo at tayo'y tinatawag niya para sa paglaya. At bilang tayo ay pinalaya, hindi na lamang tayo mga tao na operational or operative sa tinatawag po nating makalaman o makamundong mga kagustuhan lamang. Bagos ay sa pagpapalaya sa atin ni Kristo, ipinagkaloob po sa atin ang Espiritu. At itong Espiritu na ito ang gagabay sa atin para higit po natin na mapakinabangan ang kalayan at panawagan sa paglaya na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At ano yung paglaya sa Espiritu na ito? Ang hindi paglaya mula sa Espiritu, kundi ang paglaya upang mamuhay sa Espiritu ng Diyos. Ano ang ibig sabihin po nito? Na tayo po ay mamumuhay na sa kalooban ng ating Panginoon. Okay. Dito papasok ulit yung sinabi ni Brother Rich kanina. Ang kalooban ng ating Panginoon ay animoy mga batas sa atin na gagabay. Ngunit titignan po natin yung mga batas na ito ng ating pong Panginoon, hindi para tayo ay pigilan, kung hindi para tayo ay tulungan na makarating sa tunay na mabuti, sa tunay na wasto, at ito ay magdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Sabi sa atin dito ni San Pablo Apostol, mamuhay kayo sa Espiritu at huwag na kayong magpapaalipin pa. Kaya't huwag ninyong susundin ang pita ng inyong laman. The cravings of the flesh. Yung kagustuhan lamang ng inyong laman. Huwag tayong paaalipin sa ating tiyan, no? Na kain ng kain, lamon ng lamon. Huwag tayong papaalipin sa kati ng mas mababang mga appetite na meron po tayo, no? Na gusto natin sige lang ng sige doon. Alam mo dito ko napapansin ngayon yung mga nangyayari sa kasal. Marami sa mga nagpapakasal po ngayon, ako personally sa mga ikinakasal ko, almost 85% na ng mga ikinakasal ko ngayon ikinakasal dahil nabuntis. Ikinakasal dahil nakabuntis. At yung pagkabuntis at pagkakaroon ng supling ay yun ang nagiging dahilan para ikasal ang dalawa. Alam po ninyo, hindi naman po natin kwini-question dito yung pag-iibigan ng magkasintahan. Kanya nga lang, ang kautusan po sa atin ng atin pong Santa Iglesia at mula rin po ito sa institusyon ng kasal bilang isang sakramento na itinatag ng atin pong Poong Diyos sa simula't simula pa lamang ng paglikha niya ng mundo, nang nilikha niya si Eva at Adan, para sa katotohanan na una, upang isipin na pagbubuklurin sila sa totoong pag-ibig na proproteksyonan, no, ng ating Panginoon. Pangalawa, na ang mga taong pumapasok sa kasal ay talagang handa na silang pumasok sa commitment at hindi lang sila natatakot na mag-commit, no, sa kanilang mga sarili sa kanilang sinisinta. Okay? Pangatlo, na ang kasal ay titignan po natin para sa paghuhubog patungo sa kaganapan ng buhay ng mga magkasintahan, ng mga pinag-isang dibdib ng Diyos. They should complement therefore each other and reach the fullness of that which is good na ininanais ng Panginoon na ipagkaloob sa kanila. Of course, pangatlo, nandyan yung tinatawag po nating fruition. Ibig sabihin, yung inyong pagsasama ay magiging mabunga. At ano po yung bunga ng inyong pagsasama? Yung supling, yung anak na ipagkakalob sa inyo ng Diyos. Kanya nga, ang natural order sa marriage, bago tayo mapunta doon sa tinatawag po natin na fruition ay ganito. Una,
yung tinatawag po nating courtship stage, 'di ba? Napakahalaga na nagliligawan muna para malaman natin ang isa't isa, magkakakilanlan, 'di ba? Napakahalaga noon, Brother Rich, ano? At Brother Romark. Okay. Ikaw, Brother Romark, yung mga niligawan mo, 'di ba? Talagang kinilala mo muna noon, 'di ba? Bago ka pumasok sa seminaryo, no? Yung mga dumaan din ano doon sa adolescent life mo, 'di ba, no? Yes. Yung love life, Yes. kumbaga, na sinasabi, no? Bago ka pumasok ng seminaryo. Tama ba ako? Yes po. Okay. So, pagpasok mo, no? Siyempre, nag-dedicate ka na ng sarili mo sa formation, ano? Binibigay mo na yung sarili mo sa paghuhubog, no? Pero, yung courtship stage ay napakahalaga para magkakilanlan talaga kayo, no? Sa isa't isa. Kanya nga hindi pwede na tayo ngayon, bukas pakasal na tayo. Hindi pwede iyon. Ano? Kailangan magkakakilanlan kayo ng substantial amount of time, ano, para nang sa gayon alam ninyo yung likes and dislikes, ano, yung paborito at yung mga ugali ng bawat isa, ano, yung kahit yung mga sikreto ng bawat isa. Kailangan ito bagay na nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ninyo kasi itong pong pagkakakilanlan na ito magbibigay po sa inyo ng full knowledge para sa pagpasok ninyo sa kasalan. Then, of course, nandiyan yung tinatawag natin na engagement stage. No? Mag-engage kayo sa isa't isa, no? Tayo nga, no, dito sa Pilipinas may mga nakikita na rin tayo sa mga telebisyon at sa mga pelikula na nag-engage na through proposal, ano, yung mga lalaki, ano, may mga nangyayari na ngayon kahit sa YouTube, hindi ba? May mga nagpro-propose na at natutuwa tayo kasi may mga ganitong mga bagay na rin na nangyayari ngayon, ano, na through proposal there is an engagement, ano, that happens. After that engagement comes the sacrament of marriage, ano? Doon pa kayo kasi alam na ninyo, sigurado na kayo sa pag-ibig ninyo sa isa't isa. At pagkatapos na nasiguro na ninyo yung pag-ibig ninyo sa isa't isa, then you commit yourselves to one another. And that you do in the sacrament of marriage. Pagkatapos ng sacrament of marriage comes the honeymoon stage. Ano? Doon na ay ano ba ang tawag kasi doon? Co-consume, ano bang tawag doon? Ratified and consummated. Yan, consummated. Yan, ratified already, ano, sa kasal. So, i-consume ninyo yung inyong ni-ratify na pag-iibigan, di ba? So, consummated dapat. At saan nangyayari yung consummated din? Sa honeymoon stage, no? Kung saan ibibigay na ninyo ang isa't isa sa bawat isa, ano, physically, as a symbol of that great love that you have for one another. Yan yung normal stages, ano, ng atin pong mga pumapasok sa buhay pag-aasawa. Kaya lang nangyayari yun, baliktad na, no? Nauuna muna yung honeymoon stage bago sila magkakakilanlan. Pagkatapos dun pa lang sila magi-engage, huli na yung kasal. Wala na ang honeymoon stage, di ba? No, nangyayari ng ganyan. No, ang sinasabi po natin dito, we do not question the love. Sometimes, we just need to put things in proper order, and sometimes we just need to let other people know what is the ruling, what is the law of the church regarding this. Kasi baka naman ang iba sa atin, ano, we just do what we want to do, we just say what we want to say. Ang nangyayari doon, mas napapalitaw yung selfish inclination, yung blind prejudices. At dito pumapasok yung tinatawag natin na natutunan natin kay San Pablo Apostol. Pita ng laman na sinusunod at hindi ang tunay na pagyakap sa kalayaan. Kanya, ang sabi ni San Pedro sa atin, dagdag niya, mula sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 2, talata 16, ay, Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. malaya tayo. Ngunit, kailangan magkaroon tayo ng tamang pagkakaintindi sa kalayaan.
Dahil hindi pwede nating gamitin ang kalayaan sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng masama. Bagkus, mamumuhay tayo katulad ng ninanais ng ating Panginoon na kanyang mga tunay na alagad. Kaya, malaya ako, malaya silang dalawa, malaya tayong lahat kay Kristo dahil sa Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. At huwag na tayong magpaalipin pa, kaya't huwag natin sanang pangungunahan ang kalayaan na ito ng mga pagpipili natin sa pita ng laman. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Huwag po kayong aalis. Ang kamay at magdiwang, awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal, inaarugan at inagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kay lalim, kay saya. Itaas ang kamay at magsayaw, liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman, pangungulil at lungkot, huwag nang mag-alala, puso nating Ama, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kay lalim, kay sigla. Anak, pinagkaisa niya sa singhap na bayan nating makasarili. Makasalanan, huwag nang mag-alinlangan, pang tayo'y kanyang sasamahan. Kailanman di tayo iiwan. Kailanman di tayo ang kamay at magdiwang, awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal, inaarugan at pinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kay lalim, kay saya. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family.
Radio Maria, bringing Christ into your home. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programa, ang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raybon at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Ipagpatuloy na po natin ang ating pong pagtalakay sa ating pong topic, in-depth discussion on human freedom. Dumako po tayo sa Catechism for Filipino Catholics number 696. Sa makatuwid, ang tunay na kalayaan ay kinapapalooban, una sa lahat, ng kalayaan mula sa lahat ng mga humahadlang sa ating tunay na pagiging ganap sa sarili, kasama ng iba sa pamayanan. Ilang halimbawa nito ay ang panloob na hadlang tulad ng kamangmangan o ang ating mga mapanggulong kapusukan, mga pagkatakot, mga kakulangan sa pagkatao, mga masasamang asal, mga maling palagay o mga kaguluhan ng isip at damdamin, at ang panlabas ng mga puwersa tulad ng karahasan o maging ang mga pagbabanta ng karahasan. Ang mga hadlang na ito sa tunay na kalayaan ay karaniwang mauugat sa tatlong pinagmumulan: biological na kinabibilangan ng mga namanang kapansanan at mga depekto, pati na rin ang mga panlabas na sangkap tulad ng droga, at psikolohikal o panloob na puwersa, kabilang na ang mga nagmumula sa kabila ng kamalayan, at ang mga panlipunang puwersa tulad ng mga hadlang sa pangkabuhayan, politikal at pangkultura na sumisiil sa karapatan tungo sa kalayaan. Ang lahat ng mga bagay na ito'y nakapapawi sa ating kalayaan at gayon din sa palagay na moral at sa ating pananagutan. Ngunit ang pinakamalaking isang hadlang sa tunay na kalayaan ay ang kasalanan. Ang pagpapalaya sa tunay na kalayaan ay nangangahulugan ng pagpapalaya unang-una mula sa radikal na pangkaalipin sa kasalanan, mga turong kalayaan at pagpapalaya. Dito po ay binabanggit po sa atin kung ano ang mga tinatawag po natin na mga dapat na bagay kung saan tayo ay lalaya bilang mga tao. Kasi may mga bagay na humahadlang sa ating tunay na paglaya. At ano po itong mga hadlang na ito sa atin pong tunay na paglaya? Una po yung mga tinatawag po natin na panloob na hadlang o yung mga interior forces, interior obstacles. At ano po yung mga yan? Kamangmangan, yan mapanggulong kapusukan, mga pagkatakot, mga kakulangan sa pagkatao, yan mga masasamang asal, mga maling palagay o mga kaguluhan ng isip at damdamin. Yan. Yan yung mga tinatawag po natin na mga interior obstacles na dapat tayo lumaya sa kamangmangan. Ano ang sagot natin sa paglaya sa kamangmangan? Mag-aral, matuto, magsaliksik, at huwag titigil na gawin ito. Kunyari, yun ding tinatawag po natin na is disordered passions. Ano yung mga disordered passions na ito? Yung mga mapanggulong kapusukan. Kasi ang mga tao ngayon mapupusok. Yan yung mga ginagamit na terms ngayon kahit sa mga patalastas ng mga telenovela, mapusok. May mga ganyan-ganyan. Pero hindi nila alam, ito ay minsan meron tayong mga tinatawag na kapusukan na nanggugulo lang. Katulad ng may mga tao na masyadong mapusok when it comes to technology at disordered yung kanilang passion for technology in a way na
nasa harapan na lang sila ng nasa harapan ng isang teknolohiya, tapos hindi na nila nakikita yung relationship nila with other people. So nawawalan na sila ng personal touch with others. Nawawalan na din sila ng social skills. Okay? Dahil dito. Because of that disordered passion. Meron din yung mga tinatawag nating na fears. Ano, mga takot natin sa ating mga sarili. No? Ang mga ito'y dapat na sirain din dahil kailangan nating lumaya sa ating mga takot bilang mga tao. Yung mga tinatawag po natin na personality defects. Ano po itong mga personality defects na ito? Ang tawag po sa Tagalog ng personality defects ay kakulangan sa pagkatao. Ito pong mga personality defects na ito, yung nakikilala po natin yung ating pong shadows, no? Yung ating pong darkness sa ating pong mga sarili. Kasi bawat isang tao naman mayroong mga personality defects. May mga tao, kunyari, na masyadong strong ang personality na hindi na nila nakikita yung posisyon ng iba dahil ang gusto nila sila nang palaging nasusunod. Hindi na sila nakikinig sa kanilang kapwa dahil lang sa tingin nila yung kanilang strong personality sasabi sa kanila, ako dapat yung pakinggan. May mga iba naman na masyadong shy, timid, ano? Yung kanilang personality na sige kayo na lang, sige kayo na lang. Na wala nang nangyayari sa kanya kung hindi palagi na lamang siyang nasa likod. No? Hindi na nagiging ganap yung kanyang sarili. Hindi niya ngayon nagagampanan yung kanyang pangangailangan na ganapin ang kanyang sarili. So, itong mga bagay na ito, katulad din ng masasamang asal. No? Yan yung mga masasamang asal po natin. Ang mga yan kailangan din po natin lumaya sa mga ito. And of course, yung mga maling palagay, mga maling pananaw, mga maling opinyon ng isang tao. Kaya kailangan po natin na matuto talaga, no? Mag-aral kasi napakadami ng mga mali sa opinyon at palagay ng tao. At yung panghuli na tinatawag po sa atin ay yung tinatawag nating mga kaguluhan ng isip at damdamin. Ang tawag po sa English ay psychological disturbances. Okay. So, tayo kailangan mag-seek talaga ng tulong din kapag meron tayong mga psychological disorders na nangyayari sa atin. Pag sinabi naman po psychological disorder, hindi naman po ibig sabihin psychotic ka na. No, hindi naman po ibig sabihin meron ka ng mental illness. This is not true. This is not true. Kanya nga natatakot yung ilan na pumunta sa mga psychologists, yung mga ilan natatakot na pumunta sa mga counselors because people have this wrong notion na no, you're going to a counseling? Are you going to a counselor or a psychologist just for you to ascertain if you have a psychological disorder? Nako, that is a mental illness. No, hindi po. Na bawat isa po sa atin meron pong psychological disorder. Tandaan po ninyo yon. Hindi man po malakas, hindi naman po dominant, pero meron tayo niyan. Kasi sinasabi nga po natin tayo ay may mga karanasan na nangyari sa nakalaan na nakasakit sa atin. Ayan nagdudulot po ng isang psychological disorder sa atin. Meron po tayong mga karanasan nung bata po tayo na trauma tayo, nagdudulot din po yan ng psychological disorder sa atin. So, itong mga ito ay kailangan din po nating ipaproseso. Itong mga bagay na ito ay kailangan po nating ipasailalim sa mga maaaring makatulong po sa atin with a professional skill on psychology and in counseling para po nang sa gayon tayo po talaga maging totoong malaya, no? Kunyari sa amin na lamang sa seminaryo, di ba? Brother Rich, magkahiwalay yung spiritual direction sa counseling, kasi kailangan habang ginagabayan mo yung kaluluwa ng spiritual director mo, no, para sa paglago mo spiritual as a person, meron ding gumagabay sa iyo psychologically para nang sa gayon alam mo rin na kilalanin yung sarili mo. And then in the end, ikaw naman ang magsisynthesize nito, hindi ba? Ikaw naman ang magdudugtong ng dalawang ito para nang sa gayon makita mo kung ano pa yung kailangan mong i-grow, no, bilang isang tao. So, ito pong bagay na ito
napakahalaga po para sa ngayon. Natutuwa nga ako kasi dun sa Ratio Fundamentalis na ipinalabas ngayon for the formation and ongoing formation of would-be priests and priests already. Isa sa mga bagay na iniha-highlight po ng Ratio Fundamentalis ay pangangailangan ng tinatawag po nating psychological help. Kasi kinikilala nga po ng atin pong simbahan ngayon yung pangangailangan for that. Kanya nga yung mga papasok sa seminaryo, kailangan may psychological exam. Yung mga nasa formation na within the seminary, ay kailangan meron ding psychological counseling na nangyayari. And of course, kahit na yung mga pari na, katulad ko, ay kailangan hindi tumitigil sa mga ganitong mga formation program. Kasi dapat may ongoing formation. Parang sa gayon matulungan ang tao na mag-grow at mag-grow at mag-grow. Kasi tayo may mga bagay na dapat lumaya tayo sa mga ganitong mga sitwasyon. At ano pa yung mga sinasabi pa po sa atin dito? Kung kanina yung tinatawag natin na interior obstacles, meron naman tayo mga tinatawag na exterior obstacles, mga panlabas, na mga puwersa, exterior forces. Kailangan po nating lumaya saan? Violent force or threat of violence, Kasi katulad nito yung mga tinatawag natin na shotgun wedding, may mga tao na pakakasalan mo yung anak ko, hindi papatay kita. May mga threat of violence yan, or may violence na nangyayari mismo, gawin mo to, pirmahan mo yan, brasuhin na natin ito para lamang mapasa atin ang lahat. Sometimes itong mga ito ay kailangan na kilalanin din natin ang mga bagay na ito bilang mga puwersang sumisira, pumipigil sa atin pong kalayaan. Okay? Meron din po yung mga tinatawag po natin na mga biological, psychological, and social sources of impediments to authentic freedom. Ano po itong mga tinatawag po natin na biological, psychological, and social pressures na ito? Una, biological, yung mga handicaps, yung mga may defects, as well as external substances like drugs. Yung mga yan nasisira po yung kanilang authentic freedom din. Kanya nga po yung mga kapatid po natin na may mga physical defects, lalo na yung mga tinatawag po natin na mga handicaps, yan may mga limitasyon po sa kanila. Kaya nga kailangan minamahal po natin ang mga ito at talagang binibigyan po natin sila ng pagkakataon para po mabigyan po yung kanilang mga sarili ng opportunity para lumago at makarating din sila sa kaganapan ng kanilang mga sarili. Alam po ninyo, sinasabi din po dito, yung external substances like drugs, biological din po pala yan na impediment to authentic freedom. Kanya nga tingnan mo yung mga nagda-drugs, actually walang kalayaan itong mga ito yung mga nagda-drugs. Kaya nga itong mga nagda-drugs na ito dapat tulungan po natin dahil ang addiction, sasabihin po natin ito, ang addiction ay isa pong mental health, ito po ay isang mental health. Kasi lahat naman tayo may addiction kung tutuusin. Huwag lang nating gigisingin ang mga iyan, sabihin na lang natin, sinasabi nga sa atin ng Psychological Association, yung mga addiction na ito may iba't ibang mga forma, pero pare-pareho lang din naman silang mga addiction. Yun nga lang, yung iba it leads to violence, Kanya kailangan tulungan din natin ang mga ito kasi hindi dapat natin sila kinokondina. Bagkus binibigyan din natin sila ng pagkakataon na mapagaling nila ang kanilang mga sarili mula sa kanilang addiction, Kanya pag sinasabi po nating addiction, wag po lang natin dilimitahan sa tinatawag po nating drug or substance addiction. Katulad ng mga tinatawag nating mga drug addict ngayon. Kasi meron din pong mga tinatawag na technological addiction, gambling addiction, sexual addiction,
and so on and so forth. Napakadami pa pong mga addiction, ano, na kailangan po nating tignan ng pansin. Kasi ang mga ito po ay mental problem, no? So, merong external na bagay na pumapasok sa tao at nililimitahan ng tao, nililimitahan ng mga bagay na ito yung kalayaan ng tao. So, biological, yan, drugs, o kaya other form of addiction, and also yung pagiging handicap. Pangalawa, yung psychological. Ano yung psychological? Interior compulsions, no, including those originating in the unconscious. Psychological. Ito po yung bigla na lamang ang isang tao gumagawa ng isang bagay out of compulsion. Sa Tagalog, ang tawag po sa compulsion ay ganito, panloob na puwersa, kabilang na ang mga nagmumula sa kabila ng kamalayan. Ano? Ito po'y siyempre yung mga meron po talagang serious mental illness, okay? Na meron pong compulsion na nangyayari sa kanilang mga sarili na hindi na nila napipigilan pa. Bigla-bigla na lamang, bumubulusok, ang kanilang galit, ang kanilang puot, dahil nga ito'y isang internal compulsion on themselves. Okay, also yung social pressures. Ano itong mga social pressures na ito? Economic, political, cultural obstacles which impede the right to freedom. Okay? Meron pong mga tinatawag po pala tayong mga social pressures. Ngayon nga, natutuwa ako, kasi sinasabi, yung social pressure noon, nung bata tayo, di ko lang alam, kayo, medyo may edad ako ng konti sa inyo, mga 2 years. Nung bata kami, ang concern lang namin, nung elementary kami, papaano ka makikipagkaibigan kahit makikipagplastikan lang doon sa naglilista ng noisy. Kasi yun ang problema mo kung papaano mo gagawin yun, no? Kasi magbabayad ka, kung hindi pagagalitan ka ng teacher, pero ngayon iba na ang concern ng mga bata ngayon. Wala nang ganun Wala nang mga lista-lista kasi ang concern na ng mga bata ngayon, papaano niya ako grade 6, grade 5, grade 6, mga ganyan pang concern namin Ngayon nakapakinig ako minsan sa mga kabataan ngayon, ang concern ng grade 5 at grade 6 boyfriend, girlfriend na. Sabi ko, love life na ang concern nila ngayon. Nagbago na ba ang mundo? So ito mga social pressures ito So yung mga ganito, economic, cultural, na mga pressures na nangyayari ay talagang lumilimita din sa atin pong kalayaan bilang isang tao. And pero yung panghuli, ang sabi po ng ating katisismo, the greatest impediment to authentic freedom is sin. Kasalanan. Anumang kasalanan, yan ang sumisira sa tunay na kalayaan. Kanya, palayain po natin ang ating mga sarili sa kasalanan. Yan. So, ito po ang atin pong natalakay sa araw na ito patungkol sa kalayaan. Napakadami na po ng mga natututunan natin. Hopefully, ay mas marami pa po tayong matutunan patungkol sa kalayaan sa mga susunod na araw. Okay. Ngayon, basahin naman po natin itong ilang mga messages ng atin pong mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Thank you kay Ate Cynthia, si Ate Felicitas Capiral, si Marilu Manyawol, namit ko po siya nung minsan isang araw, si Aida Villano Barbarano, si Rob Tolentino Espiritu, papasok na rin po sa seminaryo. Si Ate Feli Mamawal, yan, thank you po sa inyo. Si Eva Dangalan ni Baben, si Liam Ball, si William, ayan. Si Reverend Darwin Artisona, hello Reverend, thank you for being with us. Si Ate Lucy Lumanog Torres, si Pilipina Buwan, si Grace Manzanilla Tanaka, hello po at kayo dyan sa Japan, thank you very much. Si Georgie Francisco Escosa, si Ate Tina Bakay, yan, thank you very much. Si Ate Lisa Lagman Villa po, yan. At meron po siyang nais na ibahagi sa atin. Father Bulang po, mali lalo ng mga kabataan ngayon na lagi na i-inculcate sa mind nila na kung ano ang nasa isip ko, gusto ko, gagawin ko.
na kanya-kanya ng pag-i-interpret ng morality, to each his own. If we are like that, we don't fully respect and honor God, for we are not really free nor responsible. Let us be reminded what Saint Irenaeus once said, "The glory of God is a person truly alive." Father, thanks, and brothers. Yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, so meron po yung isang text message dito from Divine. Sabi po ni Divine, have a good day to all. Bakit ho ba ang ibang sekta mas paborito na ginagamit at binabasang lamsa at tayo daw na mga mananampalatayang Katoliko sa aral daw ho ng ikar tayo sumusunod o siyang ating niyayakap? Salamat po. Okay, so ito pong tinutukoy dito ni Divine ay yung mga pangunahing translators ng mga Bibles na ito. Yan, Lamsa translation at saka Ikar translation. Ito po ay mga translation ng Biblia na ginagamit po ng mga iba't ibang mga simbahan ngayon. Tayo po yung Ikar, yung iba naman yung Lamsa, no, yung iba naman yung King James Version, no, yung iba naman yung Jerusalem Bible, etc., etc. Napakarami po kasi ng mga biblical translations ngayon. Kanya nga lang, maging maingat po tayo, no, kasi nga may mga biblical translations na kung minsan pinilit yung pagka-translate para lang umayon sa kanilang mga sariling mga katuruan. So dito po sa bagay na ito, maging maingat po tayo. Okay? At paano po tayo ngayon na sigurado na yung atin pong binabasa totoo na naaayon sa ating sinasampalatayanan? Tayo pong mga Katoliko, hanapin po ninyo yung mga Biblia na meron pong imprimatur at nihil obstat. Samantala, kapag tayo po mag-i-interpret naman ng ating pong pananampalataya, always and always guided po dapat tayo ng ating pong magisterium, ng ating pong katuruan sa simbahan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Father Raymond, Brother Rich, Brother Omar, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Maraming salamat and God bless. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family.